Mapagpalang araw, kaibigan. Ito po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Siya naman po si Sister Cheryl na nasa loob kami ng kanyang tahanan o tindahan sa Sari-Sari Store. Ano po, upang ang salita ng Panginoon ay ating bubulain mula po sa libro ng Poimen, ang Biblia ng mga pastor. Alam niyo po, pag gusto mong malaman ng tungkol sa buhay, ang gagamitin mo yung Biblia. Kasi doon mo malalaman ang buhay ng tao. Sino tayo sa harap ng tao? Ay sa harap ng Diyos. Ngayon, ang ating papaksayin ay ang tungkol sa kasalanan. Yung iba kasi, iba-iba ang kanilang pakahulugan sa kasalanan. Pero sa Biblia, bagamat yung maraming nangyayari ngayon, kasalanan yan, pero sa Biblia tayo kukuha ng talagang absolute kung paano ang kasalanan ay nangyayari. Yan lang po ano. Pero bago tayo papalahot sa ating pag-aaral, ay ating iingin ang tulong ng Diyos sa pamagitan ng isang panalangin. Panginoong Diyos, aming Ama, samahan mo po kami sa aming pag-aaral ni Sister Cheryl ng iyong Ebanghelyo sa Poimen, ang Biblia ng mga pastor. Maraming salamat po sa mga kami ng iyong banal na Espiritu sa ngalan ni Jesus. Amen. Meron po kasing kasaysayan dito sa kasaysayan ni Samuel at ni Haring Saul. Si Samuel po, propeta ng Diyos yun sa Lumang Tipan. At si Saul naman po ay ari siya na itinalaga ng Diyos sa panahon sa Israel. Sa Lumang Tipan tayo, propeta siya. Ngayon, ganito po ang ating mababasa. Tandaan niyo po, pinapaksa natin paano yung kasalanan. Ang sabi ng Diyos kay Haring Saul, lusubin mo ang Amalek at lipulin silang lahat. Wasakin mo ang lahat nilang ari-arian at huwag magtira kahit isa. Patayin mo silang lahat, babae, lalaki, mula sa pinakamatanda hanggang sa sanggol. Patayin mo rin ang kanilang baka, tupa, kamelyo at asno. Ito po yung utos ng Diyos kay Haring Saul na yung nakatira po doon sa bayan ng Amalek, lahat patayin hanggang sa mga sanggol. At yung kanilang mga hayop, lahat patayin. Ibig sabihin, walang ititirang tao. Walang ititirang tao. Yun po ang utos ng Diyos kay Haring Saul. Ngayon, baka naman mag-isip kayo, ganun pala ang Diyos, mamamatay tao. Hindi po ba papasok sa isip nyo? Mula sa matanda hanggang sa sanggol, sabi niya Alam niyo po, ang buhay ng tao galing sa Diyos. Kaya kahit anong oras niyang bawihin yan, wala po tayong magagawa. Ano po? Yan ang itanim natin sa ating isipan. Ngayon, bakit po ganun ang utos ng Diyos kay Haring Saul? Na mula sa matanda hanggang sanggol, papatayin sila. Ito po. Dito po sa ano po dito, ito to. Sa 32. Ito po, tingnan, babasahin ko pala. Sinabi ni Samuel, dalhin dito si Agag, ang ari ng Amalek. Mabigat ang mga pahang umarap sa kanya ni Agag. At nanginginig na sinabi nito, siguro na hindi ninyo ako papatayin. Ito pong si Haring Agag, siya po ang ari sa Amalek. Na hindi po pinatay ni Saul, kundi binihag lang.
Kaya nung nalaman nitong propeta ng Diyos na si Samuel na buhay si Agag, ang sabi niya, dalhin dito si Agag. Ito po sa verse 32. Dalhin dito si Agag, ang ari ng Amalek. So nakikiusap itong hari na sana huwag siyang patayin. Pero ito po ang dahilan. Sunod na talata, 23. Sumagot si Samuel, Propeta Samuel, kung paanong nawala ang anak ng maraming ina dahil sa iyong tabak. Itong si Haring Agag po pala, maraming pinapatay na mga tao sa panahon niya. Yun ang rason bakit sinabi ng Diyos kay Haring Saul, lusubin mo ang Amalek, patayin mo mula sa hari hanggang sa sanggol. At pati ang kanilang mga kabuhayan, yung mga hayop. Noon po ay pangkabuhayan eh. Kaya mahalaga ang hayop noon. Sumagot si Samuel, kung paanong nawalan ng anak ang maraming ina dahil sa iyong tabak. Ang iyong ina naman ang mawawalan ngayon ng anak. At si Agag ay pinagputol-putol ni Samuel sa harap ng altar ni Yahweh sa Gilgal. Yon. Kaya pala sinabi ng Diyos kay Haring Saul, ang problema kay Haring Saul, ito ngayon. Hindi niya niluso po yung Amalek, pinatay lahat. Pero yung hari, hindi po niya pinatay. Biniyag niya. At yung mga hayop po, ito, sabi ni Saul, ito po, nangutusan ng Diyos si Propeta Samuel, ang sabi po sa verse 10, sinabi ni Yahweh kay Samuel, ito po, nangiinayang ako sa pagkapili ko kay Saul bilang hari. Ang Diyos pala naglagay kay Saul bilang hari ng Israel. Sapagkat tinalikuran niya ako. Pasinin niyo yung salita ng Diyos. Tinalikuran ako ni Haring Saul, sabi niya. At sinuway ang aking mga hutos. Yun. Yan palang hutos ng Diyos. Pag hindi mo tinupad, ay katumbas pala yan ng pagtalikod sa Diyos. Ito po yung nakasulat. Binabasa ko lang, binabahagi ko. Nagalit si Propeta Samuel at magdamag siyang nanalangin kay Yahweh. 12. Kinabukasan mahaga siyang bumangon upang magipagkita kay Haring Saul. Ngunit may nagsabi sa kanya na nagpunta ito sa Carmelo upang magpatayo ng sariling monumento. At pagkatapos nagtuloy sa Gilgal. Okay? Nagpapagawa pala ng monumento. Itong si Haring Saul. Sa panahon po natin ngayon, ang ginagawa ng monumento yung mga taong patay. Si Haring Saul, buhay pa siya, nagpagawa na siya ng monumento niya sa Carmelo. 13. Sumunod siya ron. O sinundan po ni Propeta Samuel sa Gilgal itong si Haring Saul. Nang makita siya na Saul ay binati siya, pagpalain ka ni Yahweh, sinunod ko ang lahat ng utos niya. Yan, nagsinungaling na siya. Ang sabi niya, lahat ng utos ng Diyos sa akin, sinunod ko. Pasinin nyo Itinanong ni Samuel yung sa 14, ano itong narinig kong iyakan ng mga tupa o nga ng mga baka? Nagsisinungaling itong si Haring Saul. Sabi ng Diyos, mga hayop, asno, baka, patayin. Lahat ng tao, patayin. Pero hindi niya pinatay si Agag at namili lang siya sa mga hayop na kanilang pinatay. Kaya narinig ngayon ni Propeta Samuel yan.
Yan. Sumagot si Saul, kinuha yan ng mga tauhan ko sa Amalek. Kinuha nila ang pinaka mahinam na tupa at baka pinaka mahinam na tupa at baka upang ihandog kay Yahweh ang mga walang alaga ay pinatay namin. Yung tauhan niya ngayon ang ginawa po, pinili yung magagandang hayop para ihandog sa Diyos. Yung walang kwenta, sabi niya, ni Hari Saul kay Propeta Samuel, pinatay namin lahat. Okay? Ang utos, lahat ng tao patayin hanggang bata, sanggol. Lahat ng hayop nila, patayin. Pero, ang hindi pinatay ni Haring Saul, si Haring Agag at saka yung magagandang hayop upang ihandog sa Panginoon Diyos. Sinabi ni Samuel, tumigil ka! Pinatigil na po sa pagsasalita itong si Haring Agag ay si Haring Saul kasi nga alam naman ni Saul na talagang lumabag sa batas itong si Haring Saul. Kaya yung kanyang pagmamayabang, bigla siyang pinatigil ng propeta ng Diyos na si Samuel. Sabi niya, tumigil ka! Pakinggan mo ang pinasasabi sa akin ni Yahweh kagabi. Ano yung tanong? Sabi ni Saul, yan. Sinabi ni Samuel, nung una, napakaliit pa ang tingin mo sa iyong sarili. Nung hindi pa si Ahari ang tinutukoy dito. Ngunit ikaw ay namumuno sa Israel, sapagkat pinili ka ni Yahweh at binuhusan ng langis upang maging hari. Yung mga hari po noon, binubusan po sila ng langis sa ulo, anointed oil. Yun po yung katibayan na itinatalaga ka ng Diyos sa pamamagitan ng pagiging hari. Ang nagbubuhos naman sa iyo ng langis, ito po si Propeta Samuel, ang nagbuhos ng langis sa panahon na ito, kaya naging hari po itong si Haring Saul. Ito, 18. Inutusan kanyang lusubin. Ito na. Dito na mabubuking itong si Haring Saul sa kanyang pagsisinungaling at pagmamagaling. Inutusan kanyang lusubin ang masamang bayan ng Amalek. Masama na po pala yun. Kaya pala pinapapatay lahat ng Diyos ang tao. Ultimo kanilang makabuhay, hayop. At maigpit na pinagbiling puksahin ng mga ito. Maigpit. Maigpit ang utos ng Panginoon Diyos kay Saul. 19. Bakit mo sinuway ang utos ni Yahweh? Akala siguro ni Haring Saul makakalusot siya sa lingkod ng Diyos na si Propeta Samuel. Pero hindi niya alam, bago nagpunta si Samuel sa Gilgal para kausapin siya, magdamag silang nag-uusap ng Diyos ni Propeta Samuel. Kaya lahat ng gusto ng Diyos, inabilin na niyang inabilin kay Propeta Samuel. Kaya dito, ibubuking niya ang kasinungalingan ng ari na si Saul. Bakit mo sinuway utos ni Yahweh? Bakit mo pinagimbutan ng mga ito? Itong mga ipo. Hindi mo ba alam ng ginawa mo'y malaking kasalanan kay Yahweh? Yan. Ang paksa nating kasalanan. Paano po nagkaroon ng malaking kasalanan? Si Haring Saul, yung utos ng Diyos, hindi niya po sinunod. Yan po pala ang dahan ng kasalanan ng tao. Meron po akong, kung nahalala nyo, kasi Sir Cyril, alam mo ba yung kantang Ama Namin? Sige nga, kantahin nga natin. Kantahin nga natin. 1, 2, 3. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasahamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Kaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Kaya ko po pinakanta ito nang magduhit tayo, ano? Kasi ang nakapalo po sa verse 10, sundin ang kalooban mo. Kaya ko po inano yan, kinanta natin dalawa, para makita natin yung utos ng Diyos. Ama namin nasa langit ka, sundin ang kalooban mo. Ito si Haring Saul, hindi sinunod ang kalooban ng Diyos. Anong nangyari? Ang sabi ni Propeta Samuel, napakalaking kasalanan nitong ginawa mo. Yan palang hindi po pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kasalanan. Hindi lang basta kasalanan, malaking kasalanan. Isipin niyo po, ang sabi niya kay Haring Saul, lusubin mo ang masamang bayan ng Amalek. Patayin mo mula sa matanda hanggang sa sanggol. Patayin mo lahat ng kanilang mga hayop. Nung una, nagyayabang pa si Haring Saul, kaya sabi ni Propeta Samuel, tumigil ka! Sinungaling ka! Tinalikuran mo ang Diyos! Sinaway mo ang kanyang utos. Ang laki ng iyong kasalanan. Diyan po natin makikilala ang kasalanan. Ano po? Bakit nasabi ni Pablo, sa Bagong Tipan naman ito, meron sinabi si Apostol Pablo. Para makilala po natin, paano tayo nagkasala sa Diyos? Bakit tayo nagkasala? Ito, babasahin natin, ano? Ang sabi ni Pablo, dito sa kanyang epistola, sa Roma, chapter 10. Ito. Roma, chapter 3, verse 10 pala, verse 10. Ayon sa nasusulat, walang matwid, wala kahit isa. Oh. Kita niyo po anong sabi ni Pablo sa panahon niya? Walang matwid, wala kahit isa. Ano pa sabi niya? Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino man nakahabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat, sabi niya, pati ang sarili niya kasali po ron. Lahat tayo, sabi na ni Pablo. Nagkasala tayo sa Diyos. Anong rason ang nakita ni Pablo sa kanyang panahon? Bakit nasabi niya itong dalawang talatang ito, walang matwid, wala kahit isa. At saka lahat tayo nagkasala. Ano ang kanyang nakita? Ito po sa Roma 3:18, ito. Hindi sila marunong matakot sa Diyos. Kita niyo po? Kasi kung may takot tayo sa Diyos, anong gagawin natin? Sundin lang natin ang Diyos. Si Haring Saul, kunwari lang siya. Ang totoo, wala siyang takot sa Diyos. Bakit? Alam naman niya, paglabagin ng batas ng Diyos, kamatayan ang kapalit Pero, anong ginawa niya? Nag-alibay pa siya. Kaya nung tanungin siya ni Propeta Samuel, bakit itong mga hayop na ito pinagdasahin mo pa?
Ang sagot ni Haring Saul, ihahandog namin yan sa Diyos. Kita niyo po? Para pang napakagandang kanyang layunin. Maghahandog sila sa Diyos. Kasi nung panahon pong iyon, naghahandog talaga ang ayop, ng ayop ang mga tao sa Diyos. Pero hindi po yun ang pinag-uusapan eh. Ang pinag-uusapan, inutusan ka ng Diyos pero hindi mo sinunod ang utos. Yung ari, di mo pinatay. Yung mga hayop, hindi mo pinatay. Namili ka lang. Kaya nasabi ni Propeta Samuel ang ganito. Punta na po tayo sa verse 22. Balikan natin si Samuel. Sa 22, ito po. Sinabi ni Samuel, akala mo ba'y igit na magugustuhan ni Yahweh ang handog at ahin kaysa pagsunod sa kanya? Mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa paghahandog at ang pakikinig ay igit sa aing taba ng tupa. O, yun po. Maliwanag po ang salita ng ating propeta na si Saul. Mas maganda ang makinig at sumunod sa Diyos kaysa maghandog ka ng handog, sabi niya. Alam niyo po, kung ang priority lang ay yung paghahandog, yung mayaman, kaya nilang bumili ngayon para maghandog eh. Paano yung hindi mayaman? Sa panahon natin, Sister Cheryl, tanungin kita, magkano isang baka? 1 kilo? Hindi, isang buhay na baka. Sa tingin mo? Mahal yun. Kung mahirap ka, makakabili ka ba ng isang baka? Makakabili ka lang, mahal nga. Kung mahirap ka, makakabili ka ba? Hindi, di ba? Kita nyo po. Hindi ka makakabili kung mahirap ka. Paano kung isang tuka ka lang? O nagpapalimos ka lang para ka mabuhay? Anong pambili mo ng baka? Para iandog, para sunugin. Wala. Kaya ang nasabi po ni propeta ng Diyos na si Samuel, mas maganda po ang makinig at sumunod kaysa andog ng mga ayop. Panghuli. Dito po sa pahayag 1:3. Tingnan naman natin ang salita ni Juan. Pinagpala ang bumabasa ng aklat na ito, ang mga nakikinig sa propesiya nito, at tumutupad sa nasusulat dito sapagkat malapit na itong maganap. Ayan. Kita nyo alin ang mapalad? Bumabasa, nakikinig, at tumutupad. Yan po ang maganda. Pag narinig mo ang utos ng Diyos, sundin mo. Ang mahirap, ito kapag ginakanta po yung ama namin, o Sister Cirela, hindi ba nakahawak kamay pa sila? Dati panalangin lang yun, ngayon ginawa nilang kanta. At ngayon, tuwing kakanta yan, hawak kamay yung mga nasa loob ng simbahan. Kinakanta nila yung ama namin, pero hindi nila sinusunod yung awit na yun. Ano yung laman ng awit? Ama namin, nasa langit ka, sundin ang kalooban mo. Kaya nga po ang tao ngayon, magulong magulo. Bakit? Imbis na sundin ang kalooban ng Diyos, sino sinusunod nila? Sarili nilang kalooban, hindi na ang kalooban ng Diyos. Anong sinasabi ng tao? Mahirap sumunod sa Diyos. Ang daming bawal dyan eh. Kesyo, ganito. Marason masyado ang tao. Kagaya sila ni Saul, mapagpalusot. Pero pag nagigipit sila sa buhay, Diyos ko, tulungan mo kami. Kanino sila tumatakbo? Sa Diyos. Anong utos ng Diyos? Sundin nyo muna ako. Pag sinunod nyo ako, ibubuhos ko na ang masaganang pagpapala sa inyo. Ganon po ang Panginoon Diyos. Una muna, sumunod muna tayo. May tao, kabastos ha.
Kaya tayo pong mga tao, tandaan natin, tandahan natin. Una po ang pagsunod. Para kung gusto niyo pong bumaba ang pagpapala ng Panginoon Diyos sa buhay ninyo, sumunod po muna tayo. Sumunod muna tayo. Pag sumunod tayo, susunod po ang pagpapala ng Diyos sa atin. Pero kapag nalaman mo ang utos ng Diyos at hindi mo sinunod, walang pinagkaiba kay Haring Saul. Ang sabi ni Samuel, napakalaking kasalanan ang ginawa mo. Hindi lang basta malaki, napakalaking kasalanan. Diyan po galit ang Diyos. To make story short, namatay po si Haring Saul at kasama yung 3 anak niya sa digmahan. Nang mapana po si Saul, ang sabi niya sa kanyang kanang kamay, saksakin mo na ako para hindi ako abutin ng mga Pilisteyong yan, yung mga paganong yan, para pahirapan ako. Sabi niya, patayin mo ako. Ang sabi nung kanyang tagadala ng kanyang gamit, ay hindi ko magagawa yan, mahal na hari. Ang ginawa ni Saul ngayon, kasi pag naabutan siyang buhay, sigurado pahihirapan siya, galit ang mga tao sa kanya. Pinatay ang kanyang sarili. Sinaksak. At yung kanyang assistant, nang nakita niyang patay ng kanyang hari, nagpakamatay din. At yung kanyang 3 anak, namatay din po sila sa digmahan. Yun ang kanyang kwento. Pero kung sumunod lang yon, hindi papayag ang Diyos doon na mamamatay si Saul. Kaya natalo sila sa digmahan. Kasi po, sumuway siya sa Diyos. Yun po ang kwento ni Haring Saul. Tuloy nyo lang yung basa. Napakarami kasi no, kung babasahin ko isa-isa, baka hanggang bukas pa tayo dito. Kaya ginawa ko lang pong short. At kung meron kayong Bible, pwede nyo ako sundan. Yun lang ang buhay ni Haring Saul. Diyan lang naman ang pinag-aralan natin. It's about sin, kasalanan. Paano ang kasalanan tumutubo sa tao? Huwag mo sundin ng Diyos. Sigurado. Kasalanan yan. Kaya, ngayon nalaman nyo na po paano tayo nagkasala sa Diyos. Sabi ni Pablo, wala silang takot sa Diyos. Alam nyo kung may takot lang tayo sa Diyos, susundin natin ang Diyos Hindi Kaya po tayong mga tao ngayon, ayan, ang estado natin ngayon ay nagkasala tayo sa harap ng Diyos. Kaya na sabi ni Pablo. At yun ay totoo naman. Ikaw kaibigan, nanonood ng video ito, tanungin mo nga sarili mo, may takot ka ba sa Diyos? Kayo mga nasira ng video ito, may takot ba kayo sa Diyos? Kung meron, mag-comment po kayo. Pag hindi kayo nag-comment, ibig sabihin, wala kayong takot sa Diyos. Di po ba? Salamat, Panginoon Diyos. Pinakita mo po sa amin paano kami nagkakasala sa iyo. Yang hindi pala namin pagtupad sa iyong utos ay malaking kasalanan, kagaya ng kasaysayan ni Haring Saul at ni Propeta Samuel. Salamat po, Panginoon Diyos, sa patutuhong ito. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, like, share na share. At kayong mga nasharean, mag-share kayo sa iba. Napakaganda po ng ating paksa. It's about sin. Sa susunod, paano patatawarin ng Diyos yung kasalanan? Ano? Okay? Ito po ang inyong kaibigan, Brother Manny Bautista. Siya naman po si Sister Cheryl Pastrana. Ano po? Dito po kami sa Barangay 96. Sonate District 1, Tondo, Manila. Sabi nga nila, Tondo man, may langit din. God bless us all po. Bye-bye!